Ayun. Sige. Strong Igorot at work. Ni hindi ko makuha maghilamos at magsuklay. I don't even have time to brush my teeth. You are not Marcos Scammer! Ilit-ilit mo yung edit. Itong Mga ko, alam nyo na! Find out at the end of this episode. Buha ka ng ina niya. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagaga, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest makakalimutin sa balat ng social media world mga kahombre ko. Ex-wife mo ba talaga yun? Ang alin? Yung pinalabas di ba kagago? Hindi ko kilala yon. Mag-i-interview ka ng tao na hindi ko kilala. Unang-una, hindi ko nag-i-empleyado yan. Wala akong panahon dyan. Sino? Yung Makmak Diablo? Ay, wala yon. Puta na, hindi ko na kilala yon. Oh, para si Robby Diaz lang yon. Oh. Nasukir FX. Ayun. Hindi daw ako kilala ni Kulaong. Ulit. Pakita natin to. Kaya kita tinawagan. Kaya nag-video call ako sa'yo para malaman mo na ako kausap mo. Opo, yun nga. Pero totoo po ba yung pupunta po kayo dito? Yes. Dahil sabi niyo may bahay kayo dito eh. Yes. Yun. Sa Tawaw ang bahay ko. Yun, Tawaw. Opo. Ayun. Ba't mo ako tinatawagan, Kulaong, kung hindi mo ako kilala? Diba? Bakit mo ako tinatawagan? Kasi hindi ako tatawag sa taong hindi ko kakilala. Yun naman yun. Ako talaga to si Kulaong talaga. Laging hindi kilala yung mga tao kapag binubuking siya. Para naman naging ex-president, di naman namin kilala yan. Ang pinakamalaking joke pero pwede ring laruan upang gatasan sa balat ng social media. The biggest taglibog na matandang influencer pa rin sa edad niyang 50, mga kaobre ko. Neng ganda. Mukhang fresh na fresh ka nga. Labas ang cleavage mo nga. Kadiri, ano? Good night na po. Stay calm. Ano malis? Putya, kung Piolo Pascual man lang sana, diba, Daniel Padilla yung nagsasalita. Pero yung ganyan, mukhang hitong walang bigote. Wala pa ako kasama rito. Pinagmamasdan ko pa yung maganda mong cleavage. Ano ba? Ganda mo talaga, ne? Pakis nga, isa lang. Guys, alam nyo ba kaya hindi nakakauwi or nakakabisita si Norman Mangusin sa kanyang mga magulang? Alam nyo kung bakit? Kasi minanyak niya yung sarili niyang kapatid. Yan ang katotohanan dyan, kaya hindi yan makauwi. Kaya hindi siya makabisita sa kanyang mga magulang kasi tatagain siya ng tatang niya. Kaya huwag kayong maniniwala dyan kay Norman Mangusin. The biggest Ayan si Karu ba yung nagsalita na yon? Ngayon, nung po kasing panahon na umalis kami kay Kulaong, ang dami kong nalaman, ang daming kumontak sa akin, mga anti-Kulaong noon na nakikipagkaibigan, nagbibigay ng mga info, nagsasabi ng mga bagay-bagay, mga kasiraan ni Kulaong at mga ginawa ni Kulaong na katarantaduhan in the past. So, yun land grabbing, na sa akin yan, pinatotohanan, land grabber talaga daw si Kulaong. Meron daw pinatumba si Kulaong. Talagang naging issue po yan noon na may pinatumba si Kulaong. Yan yung mga topic noon na lumabas. Tapos, yung issue na yan patungkol sa kanyang pamilya. Ako, hindi ako, syempre, hindi naman natin talaga alam. Wala talaga tayong kaalam-alam kung ano talaga ang totoo dyan. Kung totoo ba yung sinasabi na
merong nangyaring abuse sa kapatid ni Kulaong, 'di ba? Hindi natin alam kung ano ang totoo diyan. Pero ang nakikita kasi natin parang totoo. Bakit? Unang-una, nakita niyo na ba tatay ni Kulaong sa video niya? 'Di ba hindi? Nakita niyo ba kasama sa live? Hindi. Mga kapatid niya, nakita niyo kasama sa live? Hindi. Wala kahit isa sa atin, hindi natin nakita na kasama ni Kulaong yung kanyang pamilya. Never nating nakita. Ako, tagal kong naging vlogger niyan eh. Never kong nakita nanay niyan eh. Nakikita ko lang yung mga picture, pero hindi niya kasama sa live. Tapos yung pamilya niya, wala siyang pamilya na nakasama sa live. Si Jam Mangusin, yung si pastor, nakita ko sa live niya yon nung nangangampanya. Kinakampanya si Kulaong. Nakita ko yun noon. Pero si Pastor Jam nga kasi, isa lang yun. Pero di ba ang importante talagang makita, pamilya, magulang. Yun nga, hindi natin nakikita yung magulang ni Kulaong sa live niya. Kaya, nagkakaroon ng parang alam mo nyo, yung parang oo nga, kaya pala hindi makauwi si Kulaong. Diba? Nakita ko po yan, inilabas yan ni Kaaruba, pero kasi nga, ang gusto kong makita ay yung mismong video nung malapit kay Kulaong na kinukwento yan. Ikinukwento yung bagay na yan. Ngayon, meron akong isang video dito na nakita na ang nagsasalita naman, tsuhen ni Kulaong. Tsuhen ni Kulaong po ang nakita ko na nagsasalita. Yun ang aking nakita. Siguro i-play ko na rin dito, pakita ko sa inyo. Yun yung nakita ko lang na na patungkol dito kay Kulaong. Ayan, eto. Eto yung video nung ako pro sa Kulaong aking pa channel. Yan, yung mga bagong dating lang po dito. Mag-subscribe na kayo at Kung ako po ay ipe-persecute pagdating ng araw dito sa aking pagtulong, Pro Kulaong pa ako niyan. so be it. Wala akong problema yan. At least nagkaroon ako ng kasaysayan ng aking buhay. Ang kasaysayan na iuukit sa puso ng mamamayang Pilipino na tatulungan natin ngayong epidemya. what's up mga tropa pips? Welcome back na naman dito sa aking channel at meron po akong ipapanood sa inyo. Panoorin nyo po itong video na ito na ginawa nung nag-live sa NBI na vlogger ko no, na hindi ko malaman kung reporter ba talaga o vlogger o kung anong niya talaga. So yun po, panoorin nyo po muna. Hindi siya pagtulan pagkatapos paano po siya Nakita ko na yan, mga 30 plus na. Tapos yun nga, yung sinabi ko kanina, na sa kalangin naman kami nagharap niya, nung may kakasal na pamangkin niya. At yun nga, nasabi niya sa akin na, Uncle, yung Rolex na yan, peke yan. Ang pagkakala nila, original, peke yan. Number 2, sabi niya. Ayan. May pinapakita daw si Kulaong na Rolex. Ang alam daw ng mga tao, tunay yon, pero yon ay peke. At kung may gustong bibili sa GSIS ng sasakyan, meron ako. So nagtitinda siya kunyari doon ng sasakyan ng mga use. May hammer pa. Oh, kaya ang hammer. Bibigyan ko lang ng dito naman ang dami magpapagusto. Maingay no? May hammer pa daw yan. Lalo lang ang marinig lang hammer. Milyon yung hammer. Tapos sasabihin mo lang ng 800,000. Kaya nga yung admin namin dito, doon na siya naasar. Ginukontak ka, wala na yung number niya nung basta puro busy po, wala na, hindi namin matawagan. So yung 800,000 lang yan? Oo. Kasing panahon na yan, hindi pa uso yung mga noise cancellation yata. Ano pa nagkakaroon ng gano'n?
kasi ang dating ang trabaho ko dati. Hindi po. Kuya Golden Takore, etong Chuhi Nicolaong na ito, taga Nueva Vizcaya. Sabi niya yung sa casino, parang ganun, may mga natatanong. Yes, Marie. Ako naman ngayon ang kwan. Wala siya. Hindi ko kami display sa Santiago. Meron kami, mamili kayo kung gusto nyo, bago ba yan. Pero nung tawagan na namin siya, hindi namin lang matawagan. So, yung number niya binigay, hindi ka makontak. Wala naman. So, mayabang na po sila. Ano nang mayaman na? Pero sir, paano ano yun, na nagsilang po na siya ng Francis Del Marcos? Ang istorya naman yan. Di ba nung bata raw yan, di ba pang Bulacan, pinanganak kasi ng Bulacan, ang patatalang ko, pumunta ng Ilocos. May mga kamag-anak kasi sa Ilocos yan eh. Tapos, nung nakakarating daw sa Ang ingay ng video. Ilocos, inampun ng Marcos. Kaya hindi niya sinabi kung anong Marcos. Basta pagkasabi niya, nakakita na ng presidente. Yung matandang babae, sabi niya eh. Tapos, di rumangkin sabi niya sa akin, gusto ko na sana bumalik ng pagka-manusing. Kaya lang, sabi ni Juan, ni na ate Almis Kuya Bombo, pag bumalik ako ng manusing, at tatanggalin ko na yung pagka-Marcos ko, nasisequester yung pangalan na pinangalan sa akin, sabi niya. So, sinasabi niya, may kayamanang pinangalan sa kanya. Yun ang pinadadahilan. Kasi, Ayun. So, pinapangalandakan daw ni Culaong na meron daw pinangalan sa kanya na kayamanan. At masesequester daw yon kapag ito pong siya ay bumalik sa pagiging mangusim. Yun yung sinabi niya diyan. Yan po yun, lagi naman yan sinasabi. Yan yung talagang inaano niya na siya po ay Marcos. Ayan. Tignan ko nga dito kung pwede to. Eto, nireduce ko yung noise dito. Tignan nga natin kung mabilis lang to. Kasi maingay eh. Ayun, sige. Ituloy ko dito habang nag-e-export siya. para siguro maniwala kami, kasi nakita namin yung sakay niya na expedition na black. Nasa heritage siya talaga. Oo, nakalagay, lettering na Marcos na malalaki. Na as in red, Marcos. Oh, yan po yung nakikita din ng Plaza Heritage, pinapakita niya. Siguro kaya nga wala kang huli, dati naman. Yan ang kaya talaga sa akin. Tapos, yun nga, dinuloy niya yung kwan. Pero mo itong post. Kaya daw walang huli kasi may Marcos na lettering dun sa sasakyan na expedition. Master naman ng kwan, kasala. Kung alam niyo sa totoo lang si Culaong, na ano siya, parang naiwan siya sa old times. Yung namulat siya, na iniisip niya, basta naka-expedition ka, mayaman ka. Na-stuck siya doon. Kapag naka-port ka, mayaman ka. Mga 1990s yan, oo, 1980s, 1990s, early 2000, totoo yan. Kapag ikaw naka-port, talagang mayaman ka. American car, di ba? Yun nga lang, syempre, hindi naisip ni Culaong na ang panahon nag-e-evolve, nagkakaroon ng development, nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon ng pag-unlad. Ngayon, kung ikaw ay may expedition, alam na ng mga tao na ikay problemado. Bakit? Alam na ng mga tao ang sakit ng mga expedition ngayon. Buti sana kung expedition yan, 2023. Hindi. Yung expedition niya, mga 20 taon na yun. Mga 20 years na yun dito sa mundo. Yung E-150 niya na yan. Kung yan noong panahon ng mga year 2000, naka-E-150 ka. Pucha, grabe na yaman mo yan. Yan yung mga pinapasabog sa pelikula sa Amerika. Yung mga action movie. Yan yun.
Ngayon, kung ikaw may iwan 50, hindi na matindi ang dating mo. Alam na ng mga tao kung magkano na lang ang value niyan. Kaya nga nung nagsalita si Kulaong na ang Toyota daw pang magsasaka, hindi daw siya tasakay ng Toyota kasi pang magsasaka. Pero ngayon, nakikita natin si Kulaong sumasakay ng Grab. Toyota yung sinakyan niya na Grab noong nakaraan. Velos yata yun o Avanza. Yung sinakyan nila ni Casper. Naubos tuloy yung pera ko. Bakit? Nawalan tuloy ko ng cash. Ito mo, pinapalabas nila yung asal na yung uncle niya na milyonaryo. Napasubo tuloy yung pera ko na naggala. Yung ba? So, pera nung ginagawa? Pera talaga, cash. Sa'yo po? Hindi. Yung parang binigay dun sa mga ikinasal. Okay. Siya nagbigay? Oo, siya ang nagbigay. Kaya yun ang pagkasabi niya. Kaya bukas ang mag-withdraw ako sa ATM ko. Kasi ubos ang cash ko. Nagduda rin ako Sinasabi ko sa tatay niya. Sabi ko, titiba ito. Siyempre tumatawa yung tatay niya. Saan kung pakalin yung mga yung anak ko, sabi niya. Sabi nagtataka pa. Pero isa, Lilinisin ko na lang to. Lilinisin ko na lang to at iaano ko siya. Di ko kasi siya na-edit na mahina yung noise. Tignan ko nga ito. In-edit ko na to bago. Channel, yan, yung mga bago. Tignan natin. Bakit? Sinama kami sa Batangas. Patunay. Comment sa Upload ko na lang to ng iba. Batangas. Ewan ko kung saan sa Batangas. Talaga siya ang boss Ano to mahina na yung ingay sa background, di ba? Bahay talaga, as in... Batangas daw. Bahay talaga daw po ni Kulaong doon sa Batangas. Parang alam ko kung sino yung may-ari ng bahay na yun Hindi kaya bahay yun nila Ma'am Epa? Kailan po yun? 2013? Yung meron na siyang club noon 2013. Sige. Yun lang yung 2013. Ganyan yan. So, yung 2013 kasi meron na siya sa Pasay, yung club. Tapos, ganun, ang story niya. Siyempre, Ayan. So, i-upload ko na lang po ito ng bukod. So, eto po, tito po ito ni Kulaong. Etong nagsasalita na ito. Tito po niya. At dito nga po sa aking USB na nakuha, ang title nga po dito, Tito ni FLM may binunyag sa kanyang pagkatao. Syempre, dahil nga nung time na yon pro Kulaong ako at ako sumusuporta kay Kulaong, kaya po kumbaga hindi ko siya nakita as kasiraan ni Kulaong. Mas naisip ko pa siya na okay nga to, yung na-interview yung tito ni Kulaong na pinapatunayan na mayaman talaga si Kulaong. Iaano ko na lang po ito. Ia-upload ko ng bukod kasi para lilinisin ko ito, reduce noise. Ayan. Pwede naman pala dito Sige. Baka pa natin to. Malinis pa natin na mas maliwanag. Lalagyan po ng caption para po mas maliwanagan kung ano po yung sinasabi doon sa interview. Ang nag-i-interview po niyan, United Talino Warrior na vlogger, si Inday Kamote o si Inday Marie. Yan. Tropa yan nila Boss Mike noon. So, iaano ko na lang po ito. Ia-upload ko na lang po ito ng bukod. Yan. So, balik tayo dito kay MG. Nabanggit po dito sa video ni MG, yung tungkol po sa kay Kulaong, na eto nga si Kulaong po ay hindi nga daw po makauwi doon sa kanila. Confirm po yun noon. May nagkwento po sa amin. May nagkwento din po sa video, sinasabi kung ano yung nangyari.
Yan yung maganda na makita natin na video kasi ngayon, ano to hearsay, di ba? Pero totoo po yan. May nagpatotoo po niyan. Malapit na malapit kay Kulaong at kilala ang pamilya ni Kulaong. Alam kung ano ang nangyari between sa kapatid na babae ni Kulaong at kay Kulaong. Kaya po, ano'y natin to. Tatapik ko yan kapag nahanap ko na yung video. Okay. Wala po bang bumugbog dyan? Thai crane, wala pa po yata. Walang farm si Kulaong. Ay, sorry po. Si Ate Ann Ali pala yun. Sorry. Ate Grace Barton, naawa ko kay Casper, kundi kay Kulaong. Di sana siya nang buwisit kay MD, hindi sana siya na demanda. Yun nga. Boss, kanino ba talaga yung farm ni Kulaong? Wala po siyang farm. Tingin nyo ba kung yan may farm talaga, hindi niyan iyayabang ngayon? Pumunta ng Isabela yan. Naghahagilap, nagsasanla ng sasakyan. 113,000 nga lang nasanglay sasakyan. Kung ako pa may farm na merong 12 toneladang hito, mangungutang pa ba ako't magsasanla pa ako ng sasakyan? Ay, hindi na. Kaya wala pong farm yan. Kakapanood ni Kulaong ng pelikula, ginagaya niya mga galawan at pananalita niya. Oo nga, no. Juanito Mendoza, good day po, Idol Mac. Hindi na ako nakakain ng suso kasi parang kinain ko na rin yung ilong ni Kulaong. Ganun ba yung suso? Okay, binalikan ko, nakita ko video, hindi ako si Ate Ann Ali yata yun, ang namatay na binastos nila Yama at Kulaong. For the expedition, yan ang mga pineplex ng mga mataas kuno sa pyramiding scandal noong year 2000. Ayun, na-stack up si Kulaong dun T-Rex, pang punerarya na ngayon, tama. Patricio, nako dito sa California, gamit ng mga Meksikano, nagtatabas ng damo sa bahay-bahay. Golden Takore, kaya nga pormahan niya na close neck, parang Back to the Future ang datingan. Siguro mga, di ba, mga year 2000, in yun yung ganon. 1990s, in yung close neck. Pero ngayon, mukha kang tukmol. John Robs, galing talaga umacting ng kabayong Kimpi. Maraming kwento talaga, lumusot lang. Matagal niya na talaga ginagamit ang plate na yan. Ayun. Eto, nililinis ko para para mas maliwanag at mawala yung ingay sa paligid nitong ating video na i-upload. Ayun. Mamaya to, malinaw na yung boses nito. Kasi nilalagyan ko na to caption. Ayan, lagyan natin ng caption para para may caption yung mga salita. Kayamanan ni Kulaong nasa septic tank. Naku, hindi o-order pa yan sa malabanan. Golden Takore, magaling talaga magtahi-tahi ng kwento si Kulaong. Si Barba yung tinutukoy niyan. Marcos Highway yon, sabi ni Kuya Henry. Parang nasa highway. Yes, nasa highway po, sa Nueva Vizcaya, tabing kalsada. Doon po nandoon yan. Okay, pero Boss Mac, base sa inyong usapan ni Kulaong, totoo bang may bahay siya sa Malaysia? Baka naman bahay ng langgam. Ate Benilda Craig, wala po. Farm bill nga na laro, wala siya Buti pa pala anak ko, nagpa-farm bill sa kay asawa ko. Len Romance, maraming farm si Kulaong, farm ng kasinungalingan at palaisdaan ng kasinungalingan. Meron din siya, fake news peddler farm, saka fake news farm, meron po siya. Siya lang din yung tauhan. Sa CP may farm siya. Grace Burton. Jester Vlogs, hybrid pala si Kulaong, kabayong baboy. Eloy Macruz, datawa ko sa kabayong Kimpi. Nako, inantok na naman ako, panigurado makakatulugan ko na naman tong si Mac. Nako, ate, matulog ka basta inantok ka na, matulog ka na.
Close neck lagi ay Kulaong para ready na pamburol. Close neck lagi si Kulaong, Len Romance. Okay, tontuwa si John Robs, Jean Sarmiento, Mayor JL pala, taga-bantay ng farm. Yun nga. Mamaya, malalaman nyo kung sino si JL. Just Walk, Travel, ayan, Just Walk. Kung naging Muslim yan si Kulaong, pangalan niya, Hakdara Dubin Kadiri.